Ito ang My Kwentang Scholarship presents Classroom. Made possible by our ever palalait pero very generous na mga VVIPs. Oras na para mag-nominate ng public school section na nangangailangan ng school supplies, renovations, electric fans at iba pa. Email all requirements to ang walangkwentangpodcast@gmail.com with the subject line My Kwentang Classroom Application. Ang requirements ay personal story. Bakit kailangan ng public school section na ito ng tulong? Paano mo sila nakilala? Ano-ano ang mga kailangan nila? Classroom profile. Background ng mga students like yung age nila, background ng school, at syempre ng community kung nasaan ang school na ito. Photos and videos of the classroom at pwede na ring isama ang teacher. Muli, thank you to our generous VVIPs whose monthly subscriptions will make this possible. Subscribe to angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com because part of your subscriptions will go to this scholarship. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At hindi tayo magsasawang maniwala dyan. So ngayon guys ay isang live recording. 2 p.m. kami nag-live recording na usually ginagawa namin to gabi. Pero dahil na very urgent ang ating pag-uusapan kasi may hinahabol tayong deadline. Kasi magsasara na yung 19th Congress. Yes. Kaya minabuti namin hingin yung earliest schedule ng ating guest for today para pag-usapan natin tong issue ngayon. So meron tayong mga ka-MS ngayon na nasa Zoom. So 26,000 tayo dito sa live recording. Kahit 2 p.m. At meron kahit 2 p.m. Tapos meron pong nag-message sa atin dito, si Vidivir Zarzu. Listening with my grade 10 students right now since ang topic namin ay reproductive health. Thank you, Vidivir. Hello, Vidivir. Ang pag-uusapan natin today, mga kabataan talaga yung Yes. yung nasa sentro ng bill na pag-uusapan natin. And dahil para sa kanila ito. Yes, totoo. At this is the Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Yes. Or the Anti-Teen Pregnancy Bill. Tama, yes. di ba? Parang bigla ko hindi sure. SB 1979. Yes, Senate Bill 1979 na ang principal author ay si Senator Risa Ontiveros. Yes. So, mainit na issue siya ngayon. Actually, ako parang medyo nagigilty ako dahil nga sa XX Lovers kasi may ginagawa kaming pelikula, Attorney Emma. So, parang nandun lang kami ni JP sa hall na 'yon. Tapos nung finally na nabasa ko to, as in, todo-todo na yung galit ko. Kung bakit hindi maipasa-pasa, bakit nabibinbin? Bakit biglang merong Project Dalisay? May mga misinformation. May fake news, ganyan. So, gusto naming pag-usapan to and keep an open mind. Kung tungkol nga ba saan yung bill na to at totoo ba yung mga sinasabi ng iba na claims na tuturuan ba ang mga 0 to 4-year-old na mga kabataan how to masturbate? Nakakaloka. Mga solo and mutual masturbation, mga ganon. Nakakabaliw talaga. Nakakabaliw. Buti po okay pa kayo, Attorney Emma? Sumasakit na po ba ulo nyo? Chill lang. Magpapasalamat tayo sa Save the Children tsaka kay Attorney Emma kasi originally mas late pa yung schedule namin ng interview kay Attorney Emma, pero nung sinabi nga namin, nag-request kami na sana mas maaga para mas ma-release namin agad-agad para makatulong tayong mag-amplify nung issue kasi ang mga audience namin, Attorney, ay mga Gen Z at mga millennials mostly na may access sa internet. So sana after watching this episode, after listening to this episode, ma-share nila agad-agad sa mga tao. Sana makatulong tayo sa pagpapaliwanag kung ano talaga yung laman ng panukalang batas na ito. Tama. Yes. Thank you po. Thank you, Save the Children. Thank you, Attorney Emma. Okay, sige. Pakilala muna tayo. Sige. Ako si Tonet at una kong nalaman ang tungkol sa sex hindi galing sa mga magulang ko at hindi rin galing sa school, kundi galing sa chismis. Chismisan siya ng mga kaibigan. So, ang unang alam ko sa sex ay hindi pa nga mas nauna ko nang nalaman yung blowjob.
Ganong level, hindi siya level na tinuro siya sa biology class. Hindi rin ako inupo ng nanay at tatay ko para ituro. So doon ko nalaman. Ayun, ako si Tonet. Ako si JP at kailangan na nating tigilan ang stigma tungkol sa sex kasi dapat natin pinag-uusapan na yan para rin sa protection ng mga kabataan lalo. Okay. Kayo naman po, Attorney Emma, ang magpapakilala. Ako po si Emma. Ako po ay ang advocacy manager ng Save the Children Philippines. Ang organisasyon po namin ay sumusulong para ang karapatan ng mga bata ay maproteksyonan, ma-enjoy nila at ito ay maibigay sa kanila. Ang sex po ay nalaman ko sa pocketbook kasi hindi po ito sinabi ng aking mga magulang kasi para pong nahihiya din sila na pag-usapan ito sa loob ng bahay. Precious Hearts po ba ito, attorney? Precious Hearts. Nako, parang saan ko ba siya unang na-encounter dun sa The Godfather? Yung The kay Mario Godfather? Puzo. Oo. Oh. Doon ko siya unang na-encounter. So media. High school ako, I think I was in 4th year. At isa dun sa mga hiniling kong regalo sa father ko ay bigyan niya ako ng freedom to choose the books that I want. Medyo na-intriga ako dun sa Ang title na galing. The Godfather, hindi ko naman alam kung anong laman nun. So Ang ganda. na-shock ang lola mo, ganun pala yon. Ako naalala ko na yung sa akin, parang namulat ako sa sex nung parang secretly nagbabasa ako ng Serek Seviera, yung sa Abante dati. Yun. Parang nakita ko rin yun. Tungkol saan? Yung na yon, issue na yon ng Serek. Ang nagpamulat sa'yo. Hindi ko pa gets yun yung parang, at lumabas ang kanyang ari. Siko, ano yung ari? Parang pagmamay-ari, gano'n. Oh. Ganon. Ikwento mo muna sa kanila kung ano yung Serek. Siyempre alam na ni Attorney Meron Emma ba yung nun? Serek. Oo. So, tabloid siya sa Abante. Tapos, meron dong segment. As in, parang 1/4 siya doon. Minsan nagiging kalahati kapag sobrang haba nung kwento. Tapos, by parts yun. As in, kwento siya tungkol sa, mga sexual escapades ng mga kung sino man. Pero I think hindi siya totoong nangyari. As in, fiction siya. Yun. Tapos, I think doon ko rin natutunan kung paano magkwento tungkol sa pelikula. Ayos yan. Kamag-anak ba yan ni Ng Margie po. Holmes? Ay, na po ata si Dr. Margie, parang yung sumunod na, nung Parang nawala na later, si oo. Cerex. Tsaka at least po yung kay Margie Holmes, parang meron talagang kasamang education part. So para dun sa mga nakikinig sa ating yung mga students na grade 10 ni teacher Vidivir at sa mga young millennials and Gen Z. So si Dr. Margie Holmes, parang sa kanya yung inspiration. Siya yung inspiration ni Dr. Carateo of The Kank Show ni Angelica Kank Show, Panganiban. So isa siyang sex psychologist. Tapos nagbibigay ng mga questions sa kanya, letters, tapos sinasagot niya. Parang isa siya sa mga groundbreaking na mga sex-related shows. Ayun. So anyway, at ito ang walang kwentang podcast presents ang kakwenta-kwentang chika featuring Attorney Emma Salmani of Save the Children. Yes. Hello Let's po. talk Ayan. about Hello. the Anti-Adolescent Pregnancy Bill or Senate Bill 1979. Yes. Okay. Sige, Attorney, in simplest terms, ano po ba yung gustong isulong ng bill na to, ng 1979 bill? Bago ako pumunta doon sa bill, magbigay lang ako ng kaunting background. Kasi kung natatandaan nyo, in 2019, si NEDA, dineclare niya na national social emergency ang teenage pregnancy. Kasi at that time, isa tayo doon sa pinakamataas na may incidence ng teenage pregnancy sa Southeast Asia. The following year, ito ay sinundan ni Secretary Briones ng DepEd. Dineclare niya rin itong national education emergency dahil parang 60% yata ng cause ng dropout rates ay nabubuntis yung mga estudyante. Nung time na yon, yes, ang minomonitor na
na age dun sa mga teenage pregnancy ay nasa 15 to 19. Pero nagkaroon ng pandemic at bumaba ang age range na ito dahil while yung sa 15 to 17 ay hindi tumaas, nagkaroon naman ng mataas dun sa 10 to 14 na imagine a 10-year-old na nabubuntis, nagiging nanay, bata pa yun pwede ba siyang mag-alaga ng bata pa? Tapos noong 2023, merong na-report na 9 years old na nanganak. So bumabata pa sila. So ito ang naging dahilan. Oo, ito ang naging dahilan kung bakit ipin-push namin ulit na mapasa ang batas na ito. Actually, this is not the first time that we have been advocating for this. Magmula po nang ako'y sumama sa Save the Children, this is already the third time. I started work with Save the Children in the 17th Congress. Nag-advocate na kami dito, hindi ito nakakapasa. In the 18th Congress, hindi rin. In the 19th Congress, ito ang pinakamataas na stage na inabot niya. Nakapasain na ito ng third reading sa House. Nasa Senate na ito. Napaka-importante nito. Ang batas na ito ay nagsasaad na programa, ng serbisyo at ng kailangang gawin ng gobyerno, ang pwedeng gawin ng magulang, ng community para magtulong-tulong tayong i-address ang problema ng maagang pagbubuntis. Hindi kasi natin ito pwedeng ibigay sa gobyerno lamang ang obligasyon na ito Malaki ang role ng mga magulang dito. Kasi batay dun sa mga pag-aaral na meron din kaming ginawang pag-aaral sa Save the Children, napag-alaman namin ang mga bata, ang most trusted person nila dun sa kanilang bahay ay yung nanay nila. So dapat si nanay, tinuturuan natin na magbigay ng tamang impormasyon dun sa mga anak nila about yung sa kanilang sexuality, ano yung good touch and bad touch, paano nila mapoproteksyonan ng sarili nila, ang kanilang hygiene, lalo na sa mga babae, napaka-importante ng menstrual hygiene. Tapos lalong-lalo na kung ang bata ay magiging victim ng sexual abuse. Kasi hindi lang naman dahil yung batang lalaki at batang babae ay naging mag-boyfriend, nabuntis. Ang teenage pregnancy ay dahilan din ng sexual abuse. Or yung mga batang nabubuntis, ang nakakabuntis sa kanila ay matatanda na, more than 10 years they're senior. So nagkakaroon ng abuse na maybe not physical, but abuse dun sa ng bata. May yung moral ascendancy, inaabuso ng matatanda na nakakabuntis. So dito po sa batas na ito, isa dito ay yung napaka-controversial ngayon na comprehensive sexuality education. Isa ito sa pamamaraan kung paano matuturuan ang mga bata na sila ay pangalagaan nila ang kanilang sarili. So nandito sa panukalang batas na ito ay education, nandito din ang programa, nandito din ang serbisyo, at nandito din kung paano magtutulong-tulong ang magulang, ang komunidad, ang paaralan para ang bata ay matulungan paano puproteksyonan ang kanilang sarili. So, yun po in a nutshell ang laman ng batas na ito. At dahil nabanggit ko na rin yung comprehensive sexuality education, may data po si DepEd na dun sa number of pregnancies reported at magmula nung in-implement nila ang CSE, nakita po dun sa datos na ito na bumababa ang mga nabubuntis na bata sa paaralan. Tapos ito pong itong panukalang batas na ito kasi nandun naman sa RPRH law ang CSE kasama na ito dun sa RPRH law. Kaya lang dun sa RPRH law kasi general ang pagkakasabi dun, in general terms paano ibibigay ang CSE. Dito sa panukalang batas na ito, ikino-cover po ang mga bata na wala sa paaralan, yung out of school youth. Nandito din sa CSE ang pagtuturo sa mga magulang, sa mga caregivers, kung paano nila matutulungan ang kanilang mga anak na proteksyonan ang kanilang sarili para hindi sila mabuntis. Nandito din po ang pagtuturo sa mga barangay health workers kasi sila yung unang pinupuntahan pagdating sa mga barangay doon sa kanila nagtatanong. Tapos nandito din yung pagtuturo doon sa mga teachers, sa guidance counselors at doon sa magtuturo ng CSE sa mga bata para ang maituturo ay medically accurate na impormasyon. Hindi ito yung titingin ka lang sa kisame tapos huhugutin mo. Hindi ito sealing method. Ito ay may siyensa, ito ay may pinagbabasihan. Tapos po, dito po kasi sa batas na ito, nire-recognize po na ang mga bata, dahil sila yung primary beneficiary, pinakikinggan sila. Kasi kung minsan matatanda, sinasabi nila, ay bata lang yan eh. Ano ba naman ang alam niyan?
Pero ang bata po mas alam nila kung ano yung pangailangan nila eh. Kaya kami po sa Save the Children at saka doon sa ibang mga child rights organization, nire-recognize po namin yung karapatan ng bata na magsabi kung ano ang kailangan nila at kung paano sila matutulungan. Ganda. So, Ganda yun po, po. no? Actually, yung nagbasa nga po ako, parang ito daw po yung mga topic na i-cover ng bill. Parang human sexuality, informed consent, adolescent reproductive health, effective contraceptive use, disease prevention, HIV and AIDS and the more common sexually transmitted infections, hygiene, healthy lifestyles, and health-seeking behaviors and practices, gender sensitivity, gender equality and equity, teen dating, gender-based violence, sexual abuse and exploitation, peer pressure, women's and children's rights, and pornography. So parang, bakit ayaw nilang ipasa yung bill kung ito naman yung mga i-cover na mga topics? Parang ang laking tulong nito sa mga bata. Opo, ganun sana, kaya lang meron tayong mga kasama na hindi acceptable sa kanila yung ganito. Yung isa pong narinig ko, sinasabi nila na ito ay unconstitutional kasi ito ay encroaching on the right of parents to rear their children. Kasi di po ba nasa konstitusyon na karapatan na it is the right of parents to rear their children, to make them responsible citizen of the country. Pero mali po, hindi po tinatanggal ang karapatan ng mga magulang. In fact, this bill will empower the parents so that they can help their children na maiwasan ang teenage pregnancy. Attorney, pwede po ba natin bigay yung mga alarming na mga statistics? Kung bakit sinabi nung 2019 pa na national emergency na yung nangyayari sa atin. Nakakaloka, no? 2019 yung emergency na talagang lumipas yung 6 na taon, no? Parang walang nagpanic. Walang nagpanic sa emergency. Sa emergency. Na ito. Siguro dahil may COVID, ano tayo sa COVID. Oo. Parang may nabasa rin ako, parang 2017 pa Pinas yung anti-teen pregnancy bill. Tama po ba? Meron pong panukalang batas din 2017. Noong 2017, ito ay na-approve on second reading, pero hindi na po ito na nadala on third reading sa Senado. Sa Kongreso naman, ito ay nasa committee level lang. Kailangan ma-approve siya both in Congress and in the Senate on third reading para ito ay umabot doon sa BICAM para finally aabot ito sa desk ng presidente kung ito ay magiging batas o ito ay i-veto in whole or in part. So yun po yung 2017. Noong 2018, ipinasa din ito. Noong 18th Congress, ipinasa din ito. Maraming mga priority measures na na-sidetrack na naman siya. So itong 19th Congress, ipinasa ulit ito. So yan, medyo gumalaw na po siya. Tapos nung ito time na po yung pinakamatagal na. Yes, opo. Pinakamalapit na. Yes, ito na Sa po ang finish pinakamalapit. line. At saka dito po lumabas yung statistics na bumaba yung age kung kailan nabubuntis yung mga bata. Kasi nung una, ang tinitingnan ay 15 to 19 age range. Tapos nung nagkaroon po ng Young Adult Fertility Survey, nakita po na 10 to 14 mayroon nang nabubuntis. Tapos nakita din po ng PSA na dumadami yung mga batang ipinapanganak sa batang mga nanay. So, nagkaroon po uli ng tiningnan po uli yung data. Nalaman na in 2022, tumaas siya ng nakatingin ako sa kodigo. A total of 3,135 adolescent girls younger than 15 years old gave birth. 35.13% increase from the 2,320 recorded in 2021. Yun po yung sa age range na 10 to 14. Hindi pa po kasama dito yung 15 to 19. Tapos, nung pong 2023, meron pong na-record na 9 years old na bata na nanganak. Nakakalunos, di po ba, na bata 9 years old na magiging anak na. So nasira na yung kinabukasan ng bata, pati yung kinabukasan ng naging anak niya. Correct. Na dapat naglalaro lang siya, 9 years old. Opo. Actually, yung 9 years old po na yan, na-interview po namin siya. May ginawa po kaming document for Front Row. Tapos si Joseph Laban yung director namin.
As in, nakakatakot yung nangyayari. Kasi parang, so in-interview po yung parents, ganyan, na parang hindi naman daw alam na pwedeng mangyari yun. Parang nung sinasabi nyo nga po na dapat mga magulang yung nagtataguyod dun sa anak nila. Pero paano kung yung magulang hindi rin alam yung mga facts about their bodies, lalo dun sa mga anak nila. Opo. So nakakatakot. Opo, tama po yan. At marami po talagang ganon kasi doon po sa aming trabaho, nagtatrabaho po kami sa mga communities. Kuminsan po, yung mga nanay nagsasabi, nagtatanong, hindi naman po alam kung paano ko ituturo. So kailangan ding i-educate ang parents kasi ang unang lalapitan ng anak sa pamilya yung nanay. Kung minsan po yung nanay ay maaga ding nabuntis. So yung the cycle is being perpetuated to the detriment of the children at saka yung anak ng bata. True. Tapos, important to note din po na itong, I think 2 pong 9-year-old yung naitala na nabuntis. Ito lang po yung reported ha. So, marami pang mga kaso na not reported. Yes. Na ito lang yung reported. So, malamang yung statistics ngayon mas mataas pa. Kasi hindi naman yan lahat nag-ano sa ospital or na-interview. Tapos bukod doon, kapag sabi nga ni attorney, yung 9 years old to 16, sure na yun statutory rape siya. Diba? Yes, So, aside from nabuntis sila ng maaga, they are victims of rape. Yes. So, Pero yun po ay mangyayari lamang kung kaya mula po nung napasa yung batas ng increasing the age of statutory rape. Yung 16, under 16 ay considered na statutory rape. Yes. Sino-sino pong mga group, attorney, aside from Save the Children, yung sumusuport sa panukalang batas na to? Isa po sa sumusuporta dito, meron po kasing grupo ang mga child rights organization nationwide. So, to date, ang members po nito ay 64 organizations nationwide. Ito po ay yung Child Rights Network. Si Save the Children po ay part ng Child Rights Network. Meron din pong mga organisasyon ng mga kababaihan, yung pong mga nagsusulong ng women and children's rights. Nakakasama po namin dito sa advokasya na ito. Noong pong, I think last week, nagkaroon po ng press con na ginawa po ito. Pati po ang mga kabataan sumama na dito sa pag-advocate na ipasa na sana itong batas na ito dahil kailangan po ito Ano bang gusto nating mangyari? Wag natin itong ipasa. Dadami pa yung mga bata na mawawala ng pagkakataon na ma-develop kasi nabubuntis sila at saka yung mga batang pinapanganak nila. Ang bata kasing ipinanganak ng young mother, lalo na yung edad na 9, 10, 11, 12, hindi pa kasi fully develop yung katawan yan para magdala ng sanggol. Tsaka dahil mga bata yan, kadalasan yan hindi na prenatal check-up kasi minsan hindi nila alam buntis na pala sila. So, nalalaman na lang yan ng anak na. Kailangan kasi merong mga protocol yan kung paano pangangalagaan ng buntis na babae para hindi lang para doon sa nanay, kundi para din doon sa dinadala niya. So, pati yung ipapanganak mo na bata, napiprejudice yung kanyang future. True. Tapos bukod pa doon may kasama din sa statistics, attorney, na malaking percentage ng mga nabubuntis na mga kabataan ay victims of incest. Yes. Especially nung pandemic na syempre nakulob sa mga bahay. So yun, grabe. At tulad ng nabanggit nyo, understated pa yung ating data kasi ang nakakapture lang natin ay yung nire-report. Paano yung mga incidents na hindi na nire-report dahil nahiya or matakot? Dahil kung minsan hindi naman nagsumbong na sa nanay, nagduda pa yung nanay, lalo na kung yung nanay ay may partner o kaya yung kahit na dun sa tatay, nagduda pa dun sa anak. So hindi yun marireport. Tapos yung mga matatanda na tinitake advantage yung kabataan, so yun ang nagiging dahilan din kung bakit nabubuntis. Inaano nila yung mga younger children, yung mga younger na babae para maging partner nila. Sige, pag-usapan naman po natin, attorney, yung mga false claims against this bill. So guys, ang nangyari kasi nung uminit na yung usap na to, nagkaroon ng Project Dalisay. Grabe yung naging nila, parang ang dami po nilang pera. Ang bilis Ang bilis ng video sa Facebook. Grabe talaga. So, ang galing. Ako na may talaga napapalakpak. Pero
po gano'n. So, kung sinasabi nila, yung isang pinakamalakas, no, na false claim nila ay, yung bill daw na to ay tuturuan yung mga children 0 to 4 years old na mag-masturbate. So, meron po ba? Ano po ba ang katotohanan? Wala naman pong ganong provision dun sa bill na tuturuan ng mag-masturbate. Kasi kung meron ganon, hindi sana kami nag-support dito. Ito po ay sinasabi nila kasi meron po dun sa bill, dun sa CSE provision, nakalagay po doon ay guided by international standards. So, meron pong dun po sa Europe, yung pong pinagbabasihan nila na yon ay inilabas dun sa Europe. That is what is applicable in Europe. Pero nakalimutan po nila yung two very important words dito sa CSE provision, dito sa panukalang batas na ito ay age appropriate and culturally sensitive. So, ibig sabihin, kung ano ang acceptable sa atin na Pilipino, ito ang mangyayari dito. Hindi kung ano ang acceptable sa Europe, yun ang ating susundin. At saka yung standards po, hindi sinabi na pag sinabi mong guided by standards, kung ano ang nandoon ay i-incorporate mo in toto. Ito ay i-contextualize mo, kumbaga, guide lang ito. And when it is not applicable, then you do not use it as a guide. You get only what is applicable to you in our context. At ito naman po ay, ito pong CSE ay tulong-tulong na pinagtutulong-tulungan ito ng religious organizations, ng Department of Education, yung ibang mga relevant agencies para ito'y magawa, para sigurado na wala itong babanggaing provision sa ating constitution, wala itong tatanggalan ng karapatan, at yung mga beliefs ng ating mga kasama na nasa ibang relihiyon. Ako po, Katoliko ako, pero meron pong ibang mga religion. Ito po ay nirerespeto, pati po ang paniniwala ng mga Muslim at ang paniniwala ng mga indigenous peoples. Kaya nga siya age appropriate and culturally sensitive. Hindi siya cookie cutter na applicable to all. Oo. Sabi nga ni Nagalit si attorney. Sabi nga ni Senator Risa, parang common sense lang 'yan. Once and for all, yung word po ba na masturbation o word na masturbate ay makikita po natin dun sa bill? Wala po. Wala siya doon. Doon sa original na bill at doon sa nag-file kasi si Senator Risa ng revised to respond do sa mga sinasabi nilang controversial na provisions. Wala po doon. At saka hindi po natin nilalagay yung term na yun sa bill po. Baka po tayo ma-firing squad. Pero wala na nga doon pinuputakti na po tayo ilagay pa kaya natin doon yan. Pero doon sa sa interview ni ex-Chief Justice Sereno, talagang sure na siya na merong masturbation na word or na provision doon sa bill. As in, sure na sure talaga siya. Hinanap ko din po yung sinasabi niya na UNESCO, WHO at UNFPA. Kasi nung ginawa po itong version na ito, involved na po kami. At hindi ko nga matandaan na may ganun. So nagtanong ako doon sa mga ibang mga advocates, saan ba yung word na UNESCO, UNFPA at WHO? Baka naduduling lang ako kaya hindi ko nakikita. Ay wala daw po talaga. Grabe, no? Pati yung mga mga chief justices, biktima na rin sila ng misinformation. Oo. At umabot pa kay President Bongbong. Yun na nga po ang masakit. Masturbation, na 0 to 4 years old. Bakit po kaya gano'n na lang yung mga kritiko nung ganitong batas na parang hindi ko makita kung paano siya mas makakasama. Parang yung pangalan pa lang ng bill na Adolescent Pregnancy Prevention Bill, isa na siyang parang a glimmer of hope sa bansa nating napaka-hopeless na. Wag naman. Pero dapat tayo, hope springs eternal. Sige po, pasensya na po kasi. Pasensya na po, attorney. Aris po kasi ito si Tonette. Aris po kasi siya. Attorney, galing po ba dahil malapit na mag-eleksyon at kailangang ligawan ang religious sectors, ang mga Katoliko? Hindi ko alam. Maybe, pwedeng ganun.
Napakagaling po nung nag-conceptualize ng kampanya na ito kasi yung kanilang mga hook ay talaga namang very effective at ang bilis Ang bilis ng pagpapalawak. So talagang well-funded ito. Kung meron lang po kaming ganung kadaming pera, yung mga child rights organization, matagal na po sigurong naipasa itong batas na ito. Oo nga po, grabe. Ito yung di ba, attorney, yung National Coalition for the Family and the Constitution. Po yung ni convener po yata doon si former Chief Justice Sereno doon sa group na iyon. Sila yung nag-produce ng video na ikinalat. Pero ito pong na to ay marami po silang members na mga organizations. Talaga naman pong ganyan. Merong mga pro, merong mga anti. Demokrasya po yan. Ang sabi nga ni Senator Risa, she welcomes these kinds of debates, these kinds of clarifications, pero dapat based on facts. Yes. Hindi siya based sa fake news, gano'n. Or sa or paniniwala. Kasi kapag binase mo siya sa personal opinions, ganyan, at hindi siya based sa facts at sa science, lalo na sa mga ganitong klaseng usapin, maraming talo. Opo. Ang kawawa dito yung mga bata. Mga bata. Pero ina-upload ko yung group nyo, sina Senator Risa, kasi ang bilis nyo umaksyon, nagkaroon agad, parang makikita natin yung political will ng mga taong may totoong malasakit sa mga kabataan. Kasi after lumabas nitong Project Dalisay, lahat ng mga fake news, imbis na iwan nyo na lang po itong bill na to, ang bilis nyo trumabaho, gumawa agad kayo ng revise na bill. So, grabe yung political will. Ang sarap magkaroon ng mga kakampi na ganyan ng mga kabataan. Medyo naramdaman na po namin ito na there is something going on. Kasi ito po ay laging nasa agenda sa Senate. Tapos inaabot po kami ng almost 8 o'clock sa pagbabantay. Hindi ito natatawag. Minsan lang itong natawag and then laging nasa agenda, hindi po ito natatawag. Kaya kami pong mga advocates, yung office ni Senator Risa, lagi po kami nag-uusap. Ano kaya yung ayaw nila? Ano kaya yung mga decision points na kailangan nating i-address? Kaya madali pong nakapaglabas si Senator Risa ng revised version ng bill dahil before that, meron naman po kaming constant communications. At saka yung pinupunterian nilang CSE, ito naman po ay nandun sa RPRH law na meron ng CSE. Ang importante lang kasi dito sa bill na to, tulad ng nabanggit ko, yung CSE kasi dun sa RPRH, pang those in school, sa eskwelahan lang. Ito po, meron sa for out of school youth, may CSE for parents and caregivers, dun sa mga community workers, doon sa mga teachers, mga guidance counselor, para full of society approach ang pag-handle natin ng problema ng teenage pregnancy. Attorney, ano po yung mga na bago doon sa revise, nung ni-revise nyo na? Para rin mas clear. Ano yung mga tinanggal, ano yung mga pinalitan? Yung pong definition ng CSE, yun na lang pong basic. Kasi yun naman pong nakalagay doon na binanggit kanina ni Direk JP. Yun naman po ay mga subject matter na covered ng CSE. So, hindi na po nilagay doon. Tapos, in-align po ito doon sa age. Kasi ang stat rape ay under 16. Kasi yung original provision, yung 15 and above, pwede nang mag-access ng ASR8 services without the consent of parents. Ginawa na po itong 16. Basically, yun lang pong na yun, ang binago. Kasi yun naman ang contention na sinasabi nila. Basically, hindi naman po, parang it is just to make it clearer. Wala po kayong binagong malaki. Para lang, kasi hindi na masyadong gumawa ng mga maling balita. Yun. Kumbaga spoon feeding na yung mga information na nakalagay doon sa bill. Kasi yung provision for social services doon sa teenage parents nandun pa rin, yung membership sa PhilHealth, yung medical services na ipoprovide, nandun pa rin naman. Kasi yun yung yun ang ingredients para tulong-tulong na ma-address ang problema ng teenage pregnancy. Yung next naman po, siguro second to the last na question namin. Ano po yung mga steps after this bago maipasa talaga into a law itong SB 1979? Sa ngayon po, we are facing the battle in both houses of Congress.
kasi si Congressman Rufus Rodriguez, nag-file siya ng resolution sa House. Pinawi-withdraw niya yung approval on third reading. So, hindi ko po alam kung ano ang magiging action ng House leadership doon. Tapos, dito naman po sa Senado, as we speak, na pag-alaman ko po, meron kasi kaming Viber chat yung mga advocates na nasa agenda daw po ngayon yung Adolescent Pregnancy Prevention Bill sa Senado. Maaring ito ay tawagin at i-interpellate si Sen. Risa. Pero hindi po doon nagtatapos yun kasi kailangan ma-approve po ito on second reading and then ma-approve ito ng third reading. Bago ito papasok doon sa bicameral stage kung saan i-reconcile ang House version at saka ang Senate version bago ito mapunta kay President Bongbong. Sana pag ito po ay nakalusot sa Senado at ito ay nakalusot sa BICAM at pag napunta kay Senator Bongbong, sana naman po ay mabasahing maigi at intindihing mabuti para baka naman po sa puso niya bilang isang ama, bilang isang magulang na yun na lang po kami umaapila doon sa mga magulang kasi ilagay na lang nila yung kanilang sarili doon sa mga magulang na may anak na nabuntis ng maaga, doon sa mga walang kakahiyang suportahan yung mga anak nila na nabuntis, yung mga bata na napapariwara. Ganun na lang po yung So, kami po ay nagdarasal na sana ito ay makapasa, sana ito ay maging batas. At kung hindi po ito maging batas, isusulong pa rin po namin ito uli. Kasi hindi po namin pwedeng bitawan yung pong proteksyon ng mga bata. Tama. Tuloy-tuloy ang laban. Tuloy po ang laban. Yes. Hanggang nakakalakad, kahit po tungkod na lang ng tungkod, G na G pa rin. Yes. Tama, Sana po G. hindi na umabot doon. Dapat, Sana naman sa po. lalong madaling panahon, totoo. Oo. Tsaka sana kayo Direct JP, tsaka si Direct Tonet, malaki maitutulong nyo po sa pagpapaliwanag dito sa na ito, sa batas na ito. So, sana po ay sumama po kayo sa aming advokasya na ito ay ipaliwanag sa madlang people. Yes. Yes po, tama. yun yung next na question namin, last question namin, Attorney Emma. Paano po kami makakatulong bilang mga ordinaryong tao, kahit kabataan, kahit ito, yun nga, yung nanonood ng mga grade 10 ngayon, students. na grade 10. Ano yung magagawa namin para maging batas to? Sa ngayon po, ang kailangan po ay ipakita yung urgency. Right now, it's a question of numbers. Sino-sino yung malakas na nagsusuporta, yung mga nagsusuporta dito. Kasi kung meron demand, kung meron public demand, sino naman po ang ating mga mambabatas? Hindi po ba sila ay kaya hinalal dyan ay para tumulong sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sino naman po sila para magtengang kawali para hindi pakinggan ang clamor, lalo-lalo na po ang mga bata. So malaki pong magagawa ng nasa media kasi mas malawak po ang inyong reach. Tapos yung pong mga bata, kahit po sila ay bata, meron po silang sphere of influence yung mga kaibigan nila, sa loob ng pamilya nila, na pwede nilang sabihin kung ano yung tama. And then, yung pong kaibigan nila ay nasa sphere of influence nila, meron din silang sphere of influence hanggang lumawak po ng lumawak. At kung hindi man tayo maging successful ngayon, pag dumadami yung nakakaalam kung ano talaga ito, sa susunod na tayo ay lumaban, mas malakas na tayo. Sabi ko sa inyo, hope springs eternal. Hope springs eternal, lang sabi ni Attorney Emma Tonet. Kasi ako. Okay, sorry po. Actually, yung save yung Instagram, total mga Gen Z naman at mga young millennials yung karamihan. Yung Instagram ng Save the Children, ang dami nilang infographic. Ang ganda po nung nyo kasi in very simple terms, not condescending, very factual. Tapos it's in photos. So ang dali niyang maintindihan. Oo. So punta kayo sa Save the Children, nasa Instagram din. Syempre Instagram yung natin. Nasa Facebook din po. Oo, nasa Senator Facebook Risa din po Ontiveros. kami. Opo. Totoo. Tapos available online yung panukalang batas na to, yung bill na to, Yes. available siya online. Available so anybody online. can read it, no? Yes. Pumunta lang po dun sa website ng Senate. Tapos, i-search lang po sa 19th Congress yung Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Lalabas po doon kung ano yung status. Tapos, downloadable file naman yun. Pwede po yung basahin. Kung may questions po sila tungkol sa bill, kaya na po sila pwedeng lumapit or sino pwede nilang kausapin about it? Depende po sa question.
Pwede naman po dun dumiretso po kay Senator Risa. Pwede naman po dun sa mga advocates. Marami po kami na yung pong mga pinopost sa Facebook, tulong-tulong po namin na try na sagutin. Kung minsan ay binabarubal kami pero wala kang magagawa. Talaga naman ganun ang buhay. So, sagot lang ng sagot hanggang kayang sumagot para naman makatulong kami sa pagpapaliwanag kung ano talaga ang laman ng bill na ito. True. Salamat. Sobrang bilib po kami sa nyo, sa patience nyo. Lalo ni Senator Risa, kapag sumasagot siya, parang saan po kaya nanggagaling yung pagiging kalmado ninyo? Sa tiyan po. Kasi busog. Kailangan busog muna bago sumagot sa mga tanong. Oo, tsaka kailangan po maraming nainom na kape. Ganda. So, sige po. Attorney, ano na lang po yung last na gusto niyo iparating Last message. sa mga po. nanonood at nakikinig ngayon? Lalo din sa mga kabataan, sa mga kids, sa mga youth. Ang i-request ko lang po sa mga kabataan, dahil principally ito ay para sa inyo, sana tulong-tulong tayong isulong ang panukalang batas na ito. Kami po, ang older generation, ang pwede lang naming magawa ay tulungan kayo para magkaroon kayo ng space, magkaroon kayo ng programa, magkaroon kayo ng opportunity para ma-address yung inyong mga pangangailangan. Pero nasa inyo po talaga ang power to make a change. Meron po kayong karapatan na magsalita, meron kayong karapatan na manghingi doon sa ating mga government officials, at meron din po silang duty na tugunan ang inyong mga pangangailangan. So, tulong-tulong po tayo, huwag po tayong mawala ng energy. Kung minsan talagang ganyan, merong setbacks, pero dapat one step behind, dapat we leap 3 steps forward. We will be here for each other. Let us support each other. Let us make this law a reality, at kailangan ito ay ma-implement para ang mga bata, hindi na sila mabuntis ng maaga, ang mga bata ay ma-enjoy ang pagiging bata. Saan po kayo pwedeng mahanap ang Save the Children sa mga social media pages po ninyo? www.savethechildrenphilippines. Meron din kami Instagram, Save the Children Philippines. Tapos meron din kami sa Twitter. X na pala ngayon yun, X. X na po. Tapos may TikTok din po kami, nagtatanong ako dito sa... So, kaya ba kayo doon? Hindi po pwede ngayon kasi meron po akong torn ligament sa tuhod. So magpapagaling po si attorney. Ganyan-ganyan na lang. Thank you po, attorney. Sige po, nice meeting you. Opo. Salamat po sa Save the Children. Sige, thank Salamat you po. din. Thank you for the attorney. opportunity. Huwag Yes nyo po. kaming kalilimutan lagi. Hindi po, babalik po kayo. Tomorrow po, gusto niyo po ba kayo dyan? Kahit wala po kami, kayo na muna. Sige. Ang galing niyo po mag-explain. Maraming salamat. Salamat po, Thank you. Attorney Emma. So sa mga nakikinig ngayon, dahil nga very clear na ang ganda nung pagkaka-explain ni Attorney Emma, you can share this episode. Kung gusto nyo, i-splice nyo para bite-sized information yung ma-share nyo sa mga friends nyo. Malaking tulong yon yung pag-share, especially Yes. kapag nanggagaling siya sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Share nyo rin sa mga nanay at tatay ninyo, tapos lagyan nyo na rin ng explanation para talagang maintindihan na nila yung Totoo. mga bagay-bagay. O, diba? Tapos ngayon, mag-e-eleksyon na ulit. Ngayon, nagiging mas importante na sino yung mga binoto natin nung eleksyon, nung kampanya. Ang galing-galing nila sumayaw. Galing-galing Totoo. nila kumanta. Ang galing nila magpamigay ng 1,000 pesos. O, pagdating ngayon, Wala sino na. kakampi natin? Wali. So, May mga tatakbo pa na hindi alam kung ano yung agenda nila, kung ba't sila tumatakbo. Parang ihalal daw muna sila bago sila tanungin ng mga ganong bagay. O, gusto ba natin ng ganon? galing. Ayaw natin ng ganon. Sakit nyo sa ulo. Kaya, oo. So, yung mga nakikinig dito ng mga kabataan na dapat registered na kayo, bumoto kayo, wag tamarin. Kasi, ayan, yan yung nangyayari sa atin. Nawawalan tayo ng kakampi. Mga tunay na nagmamalasakit. Hindi True. lang yung personal na interes. Okay, Ayan. kailangan ko mag-yoga talaga para mag-meditate. Para yun. So, yun. Thank you. Thank you guys for listening. Basahin nyo na yung bill, SB 1979. Ayun. Thank you, Save the Children. Thank you sa kay Senator Risa Ontiveros. Yes.
Bakit na nalikod yung kakawat? Totoo. Tulungan natin But si thank you Senator po. Risa at ang Save the Yes. Children at lahat ng mga advocacy Oo. groups para Totoo. hindi na sumakit ang kanilang mga likod. Kakabuhat. Thank sa you mga, guys. Thank you. Yes. Thanks, guys.